Nangyari ito noong mga panahong nauuso na po ang mga online selling. What I mean is yung mga segunda mano. For example, ngayon di ba may mga marketplace, may Facebook, may Instagram. Yung pwede mong i-post doon yung mga gamit mo na gusto mong ibenta. Pwede kang maghanap doon ng mga gusto mong bilhin na alam mong second hand. Tapos magkikita na lamang kayo. Dati kasi, wala pa namang Facebook o ibang mga platforms. Ang hindi ko lang matandaan noon kung anong website yung ginamit ko. Kung sulit.com ba? O kung iba kasi alam ko, meron pa nung iba eh. Take note, dito po sa Pilipinas ito nangyari. Basta lilinawin ko lang, nalimutan ko na kung anong website yon. Basta, kagaya ng sabi ko, dito ko po pwedeng mag-post ng mga gamit mo na pwedeng ipagbili, second hand. Tapos kukontakin ka doon ng taong gustong bumili ng gamit mo. Tapos magkikita kayo kung saan nyo gusto. Vice versa, kung gusto mong bumili ng mga hinahanap mong gamit na second hand, doon ka pupunta. Bago po ang lahat, itago nyo na lang ako sa pangalang Jose. Naganap ang karanasan ko na ito mid-2000s. Kung kailan pa usbo nga yung mga internet, yung mga website. At diyan na nga papasok yung website na tinutukoy ko. Uulitin ko, hindi ko po sure kung sulit.com ba yun o iba pang platforms kasi may iba pa akong ginagamit noon eh. Nahilig kasi ako noon sa pagbebenta. Dati sa mga kaibigan ko lamang, kakilala, kapamilya, binebenta yung mga gamit ko ng mga segunda mano. Nagbabuy and sell din ako. Pero dahil nga sa makabagong panahon, teknolohiya, mas tumadali ang buhay ko. Isang araw po noon, wala naman po akong binebenta o binibili nito. Pero yung asawa ko na malapit ng mag-birthday, nag-request sa akin. Gusto niya raw bumili ng isang stereo speaker, amplifier. Kami kasi ng pamilya ko, mahilig talaga sa mga sounds, music, videoke, basta tungkol sa musika, mahilig kami dyan eh. Yung amplifier po namin noon, yung speaker ba, nasira. So ang request niya, baka naman daw makabili ng bago. Ang sabi ko sa kanya, kung makahanap ako ng magandang deal, second hand, mura at maayos-ayos pa, okay lang ba sa kanya? At syempre dahil hindi naman pihika ng asawa ko, wala daw problema. So yun na nga, naghanap-hanap ako doon sa website na tinutukoy ko. May mga nakita akong okay, may nakita akong pwede na, pero isa ang nakapukaw ng atensyon ko. Base sa picture, maganda, mukhang bago pa, malinis, at base doon sa owner, hindi na raw magagamit kasi mangingibang bansa na raw. Pero ang pinakamaganda, hindi naman po malayo ito sa amin. Siguro mga 40 minutes to 1 hour po ang biyahe. By the way, taga Laguna po pala kami. Hindi ko na lang sasabihin yung eksaktong lugar ha. Basta malapit po kami sa Batangas at Quezon. Banda dun po. Nagpakilala pong Michael yung seller. Sinabi niya sa akin yung mga kailangan kong detalyeng malaman. Mukhang okay naman. By the way, sa text lang kami nito nakakapag-usap. Busy raw kasi siya eh. May pasok raw siya sa maghapon. Tapos gabi na ako makauwi. Lagi kong tinatanong kung kailan siya available pero ang sabi niya, kung okay lang daw ba sa akin makipagkita ng 10:00 pasado. Pwede raw, kasi kadalasan daw ng uwi niya 9 PM. Ako naman, syempre medyo late na sa akin yon. Tapos ang gusto niya pa kasing mangyari, doon sa kanila ang pick up, sa bahay niya. Kagaya ng sabi ko, almost 1 hour din yung biyahe ko papunta doon sa bahay niya. Kaya pag nakarating ako doon, 11:00 na siguro. Tapos 12 pa ako makakauwi. Sa lugar pa naman namin, liblib na liblib. Probinsyang probinsya. Nakakatakot din kung tutuusin. Hindi naman siya namimilit, Sir Paul. Ako naman, naghanap pa ako ng ibang options. Kaso, base sa mga nakausap ko pang iba, pinaka-best deal talaga yung kay Michael. Mura na. Tapos magandang kalidad pa. Branded pa nga ito. Ang problema, hindi kami magkatagpo ng oras. Sabi ko hintay-hintay lang.
Malayo pa naman yung birthday ng asawa ko eh. Halos 1 buwan pa ako kaya maghihintay lang muna ako. Lumipas po siguro ang 1 linggo, Sir Paul. Isang gabi, bigla pong nag-text si Michael. Mga 6:00 po yun. Madilim na. Ang sabi niya sa text, "Bro, kung okay lang sa'yo, maaga ako makakauwi ngayon. 8 nasa bahay na ako. Kung trip mo, pwede mo nang pick upin yung amplifier. Bigyan pa kita ng discount. Kailangan ko nang maibenta to eh. Aalis na kami." Ako naman, napangiti syempre. Kung makakarating ako doon ng 8, di na yun makakauwi ako. Maaga-aga pa yun. Hindi ko muna sinabi sa asawa ko. Since nung gabi na yun, late din siyang makakauwi. Kasi meron daw silang meeting. Teacher kasi siya eh. Kagabi na yun panigurado madaling araw pa. Kaya panigurado makakauwi pa ako bago sa kanya. Iso-surprise ko siya kako. Agad-agad, nagpunta ako sa bahay ng kapatid ko. May pick-up truck kasi ito. Hinanam ko ito kasi 4 na amplifiers yun eh. Hindi kakasya sa kotse ko. Wala naman po naging problema. Agad na akong bumiyahe papunta doon sa location. Excited na excited ako noon. Tuwang-tuwa ako. Wala akong nararamdamang kaba, pagkabahala o kung ano pa man. Problema lang noon hindi ko kabisado yung lugar. Binigyan niya naman po ako ng instruction noon kung paano makapunta doon. At ako masasabi kong maalam naman po ako sa mga direksyon. Hindi po nagtagal. Narating ko na rin po ang lokasyon. Kaso hindi pa po eksakto what I mean is yung lilikuan. Palabas po ito ng main road at papasok ka sa isang kakahuyan. Tama naman po yung description kasi rough road, puro halaman at puno yung gilid tapos makitid lang ito. Nakasya nga yung pick-up truck ng kapatid ko. Tapos may nakalagay na no trespassing, private property. Pagmamayari daw ng pamilya niya yung buong lugar na yon. So ako, nakampante naman ako. Diretso lang ako. Madilim yung daan, lubak-lubak. Walang ibang kabahayan, wala ring tao. Wala na rin ako nakakasabay ng mga sasakyan noon. By the way, mag-8 na pala noon. At sa totoo lang, sa hindi ko malamang dahilan, para bang nag-iba yung ihip ng hangin. Doon ako nagsimulang makaramdam ng parang may mali ah. Parang kinakabahan ako ng konti. Iba kasi talaga yung ambience ng lugar eh. Ang liblib. Mas liblib pa sa pinanggalingan ko. Hindi nagtagal. Sa dulo ng daan meron po akong nakitang isang bahay. May kalakihan po ang bahay na ito. 2 palapag. Tapos nasa gitna ito ng mga kapunuan. Gawa naman po sa bato ang bahay at halatang may kaya ang nakitira doon. Pero base sa itsura, parang luma na ito at parang hindi na rin masyadong naaalagaan. Luma na ang mga pintura, may mga baging na gumagapang sa mga pader nito. Yung mga bintana may basag-basag na. Pero ang nakakabigla, may ilaw sa loob. May linya ng kuryente. Ganun na ganun ang deskripsyon ni Michael sa akin base sa text niya. Kaya kahit papaano inakampante ako. Pumarada po ako sa harap ng bahay. Nag-text naman ako kay Michael na nandun na ako at hindi po nagtagal. Bumukas ang pinto. Bumungad sa akin ang isang lalaki na matangkad at mapayat. Medyo maputla. Nangangalumata. Lumapit siya sa sasakyan ko. Ikaw si Jose? Ako nga. Michael? Oo pare. Halika, pasok ka. Pinatay ko na kaagad yung sasakyan. Lumabas. Pagtapak ko sa labas, sinakaramdam ako ng malamig na pakiramdam. Halika pare, tara na. Nasa loob yung amplifier. Ngumiti lang sa akin si Michael. Ako naman, ngumiti lang din ng pilit. Naglakad ng dahan-dahan pasunod sa kanya. Pumasok kami sa loob ng bahay. At doon ko nakita ang isang tipikal na bahay na alam mong pangmayaman pero luma na. May mga appliances na luma, may mga furnitures na luma. Basta alam mong luma na pero magagamit mo pa naman. Sa loob, medyo madumi rin. Tapos makikita mo talagang naglilipat sila.
Nagbabalot ng mga balikbayan box. Inaayos yung iba pang mga kagamitan. Pasensya na pare Maglilipat kasi kami. Oo nga, nasabi mo nga. Saan ba kayo lilipat? Mangingibang bansa na kami. Ganun ba? Oo. Eto ang bahay na to. Binibenta na rin namin. Sa parents ko kasi ito. Nasa ibang bansa na sila Nasa na pala yung amplifier? Nasa taas pare, halika. Samahan mo ako. Nakangiti pa rin ng weirdo yung lalaki. Sumunod naman ako sa kanya paakyat ng hagdan. Tahimik lang kami noon. Ako nakikiramdam lang. Ewan ko, ang bigat ng pakiramdam ko doon sa loob ng bahay na yon. At sa totoo lang, mula ng pagpasok ko doon sa bahay, may nanunuot na kung anong mabahong amoy sa ilong ko. Hindi ko lang mawari kung ano yon. Pero pabagya-bagya lang naman Nawawala lang din naman. O baka mamaya namamali lang ako ng amoy. Baka dahil sa luma na yung bahay. O baka dahil naglilipat nga sila. Maraming dumi at maraming basura. Pagdating namin sa taas, isang mahabang hallway yung bumungad po sa akin. May ilang kwarto doon. May bukas, may mga sarado. Doon sa pinakadulo pare. Nandun yung amplifier. Halika. Naglakad kami ng dahan-dahan. Nadadaanan namin yung mga kwarto. May bukas, may sarado. Hanggang sa maya-maya, doon sa isa sa mga kwarto, nagulat ako dahil may isang babae. Nakaupo ito sa isang kama doon. Nakatingin sa akin. Nakangiti ng nakakaloko. Alam mo yung parang baliw ng ngiti. Kumaway pa nga sa akin Kala ko noong una na malikmata lang ako pero totoong may tao nga talaga doon sa loob. Wala namang sinabi si Michael tungkol doon kaya pinabayaan ko na lang din. Nagpatuloy lang ako sa pagsunod doon kay Michael hanggang sa makarating kami sa pinakadulong kwarto. Binuksan niya ang pinto. Binuksan din ang ilaw. Walang kalaman-laman ng kwarto na yon. Ang bukod tanging nakita ko lamang doon ay yung amplifier speaker nga. Pasok ka pare. Ito yung tinutukoy ko. Lumapit ako doon sa speakers. 4 nga ito, ang lalaki. Maganda pa ang kalidad. May alikabok lang pero ayos na ayos. Pwede ba nating subukan to pare? Pwedeng pwede. Sandali lang Kukuha lang ako ng extension. Wala palang extension dito May saksakan naman po doon. Pero malayo sa kinapepwestuhan ng mga speakers. Kakailanganin mo talaga ng extension kasi kung ililipat namin isa-isa yon, 4 yun, mabibigat. Saglit lang pare Oo pare, sige. Naghintay ako doon Sir Paul. Purong katahimikan lamang po ang namayani. Para bang hindi tumatakbo ang oras. Ang bagal. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas. Pero maya-maya, bigla po ako nakarinig ng mga yapak. Yapak na alam ko'y papunta doon sa kwarto ko. Mabibilis ito, magagaan. Parang pambabae. Agad ako napalingon sa likuran at paglingon ko, nakita ko yung babaeng nandoon kanina sa isang kwarto. Nakangiti ito, nanlalaki ang mga mata. Ikaw ba ang napili? Anong sinasabi? Anong ibig sabihin? Ano? Nauutal talaga ako noon Sir Paul, hindi ko na nga matandaan ang sinabi ko. Yung babae na yon, ang weirdo. Nakakakilabo talaga ang itsura niya. Totoo. Swerte mo. Ikaw ang napili. Paliligayahin kita sa mga huling sandali mo. Hanggang sa nagulat na lang ako Sir Paul lang biglang lumabas si Michael doon sa likod niya. May hawak-hawak ito na kung ano sa likuran niya. Kaliwa yun tapos yung sa kanan naman, nandoon yung extension. Para itong pagod na pagod, pawis na pawis, hingal na hingal. Anong ginagawa mo rito, Micaela? Bakit lumabas ka ng kwarto mo? Bumalik ka doon. Doon ko lang napansin na para silang magkamukha. Magkapatid ata sila. Parang kambal. Yung babae na yon,
Kumuway-kaway pa sa akin. Mabilis siyang lumayo. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Samantalang si Michael naman, pumasok doon sa loob. Inaabot niya sa akin yung extension. Pero ang pinaka nakakuha ng pansin ko ay yung nasa likuran niya. May hawak-hawak siya doon na parang itinatago. Iba na ang nararamdaman ko ng mga sandali na iyon. Takantaka, gulong-gulo, nababahala, natatakot, kinikilabutan, lalo na doon sa inaakto ng dalawang magkapatid, lalo na doon sa babae. Hindi ko inabot yung inaabot niya sa akin. Kaya siya na ang nagkusa na pahabaan yung extension. Sinaksak niya yun. Nakita ko sa pagyuko niya, may nakasukbit na kung anong pahaba sa kanyang pantalon. At nung makita kong kumislap ito at dumitaw yung talim, nasabi ko sa sarili ko na hindi tama rito. Agad-agad, tinadyakan ko si Michael. Plano kong tadyakan yung pet niya pero dumaplis lang yun. Tumama sa kanang likod ng kanyang binti. Aray ko! Walang ano-ano. Tumakbo ko, Sir Paul, papalabas. Michaela! Yung bihag! Sumigaw siya. Sakto naman nakalalagpas ko lamang doon sa kwarto ni Michaela at nakita ko siya. Hinabol niya ako, Sir Paul. Mabilis, nakakatakot. Parang baliw. Hindi ka makakatakas. Kailangan namin ng alay. Mabilis siyang kumaripas ng takbo, Sir Paul. Hinabol niya ako pero dahil lalaki ako, mabilis ako nakababa ng hagdanan. Pero nakita kong tumatakbo rin sila pababa. Buti nga hindi ako nadapa kasi kung nadapa ako, maaabutan talaga nila ako. Ano bang meron sa dalawang magkapatid na yon? Mga baliw. Sa pagkakataon na yon, hawak-hawak na ni Michael yung patalim na napakahaba. Sigurado ako yun yung nakita ko nakasukbit sa kanyang likuran. Hindi ako huminto ng takbo, Sir Paul. Mabilis ako nakalabas ng pintuan. Ngunit bago makasakay ng pick-up truck, nagulat ko dahil yung isang gulong sa may harapan, doon sa may bandang kanan, parang umimpis at nakita ko na parang may kung sinong sumadyang saksakin ng gulong nito. Pucha, sinadyatang sirain yun ni Michael. Ganun pa man sumakay pa rin ako ng pick-up truck. Pinaandar ko ito. Halos bumaling sa kanan yung minamaneho kong sasakyan. Napakakunat at napakahirap paandarin noon. Hinahabol pa rin ako ng dalawang magkapatid. At naabutan nila ako, Sir Paul. At doon ko naalala na yung kapatid ko nga pala, merong palaging baril doon sa loob ng sasakyan niya. Isa kasi itong pulis. Ni minsan hindi pa ako nakapagpaputok ng baril pero sa pagkakataon na iyon, wala na akong pakialam. Kinuha ko yun doon sa may compartment. Kinesa ko ito at nagpaputok ng ilang sunod-sunod. Nakita kong nagtakbuhan naman yung dalawang magkapatid. Kasabay noon, nagmaneho ko palabas ng daan. Tinatawagan ko rin yung kapatid ko. Buti, saktong naka-duty siya. Rumoronda siya at malapit sila nung kapartner niya doon sa lugar na yon. Ako, nagmaneho lang ako hanggang sa makarating ng kalsada at lumayo ng bahagya. Hinintay yung kapatid ko. Pinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng nangyari. At hindi po nagtagal, nagdatingan yung ibang mga pulis. Heto, Sir Paul, bawal ako magsabi ng ibang mga detalye dito. Pipiliin ko na lamang po yung mga pwede kong sabihin. Pinaalam ko naman to sa kapatid ko. Heto po yung nangyari. Matapos po makatawag ng backup yung kapatid ko ng mga pulis, bumalik kami doon sa lugar. Doon sa bahay. Pinasok nila yung bahay, Sir Paul. Kung anong nakita ko noong una, ganoon. Walang nagbago. Pero sa pagkakataon na yon, wala na po yung dalawang magkapatid. Ang natira na lamang ay yung mga kagamitan doon. Pero dito ako mas nabigla, Sir Paul. Dahil nung halughugi ng mga pulis yung lahat ng kwarto doon, nakakita kami ng mga bangkay ng tao, Sir Paul.
4 na tao, 2 lalaki at 2 babae. Tapos sa isang kwarto doon, parang may isinasagawa silang ritual doon. Naglagay sila ng disenyo. Pabilog tapos bituin. Tapos may mga salitang hindi namin mawari kung para saan ba yun, kung anong ibig sabihin. Napakarami rin kung ano-anong ribulto doon. Tapos yung isa sa sulat doon, may nakalagay doon na dapat daw mag-alay ng 5 tao, 3 lalaki at 2 babae para mabuhay ng walang hanggan. Ganoon yung nakalagay. Sa madaling sabi, kaya pala nila ako pinapunta doon para gawing alay. Bukod pa doon, Sir Paul, base sa pag-iimbestiga ng mga pulis, na biktima rin daw yung 4 na unang biktima dahil nga raw doon sa online selling. Bukod pala doon sa amplifier, marami pa silang itinitinda doon sa website na yun, hindi ko na nga matandaan. Basta yun ang modus nila. Papupuntahin nila o magmi-meet up. Papupuntahin doon na bibiktimahin. O kaya naman magmi-meet up, tapos dadalhin doon. Tapos doon bibiktimahin. Napakaswerte ko kung tutuusin. Buti na lang talaga, pulis yung kapatid ko. At meron siyang baril doon sa truck niya dahil kung hindi, Diyos ko, wala na siguro ako ngayon. Sigurado yan. Hindi ko nababanggitin pa yung ibang mga detalye, Sir Paul. Bawal, sabi ng kapatid ko. Kung ano nangyari sa kaso at kung ano nangyari doon sa 2 magkapatid, pero heto lang sasabihin ko. Nahuli po sila at napag-alaman ng mga kapulisan na marami pa pala silang kamiyembro o mga kakulto nila. Nagsagawa po ng manhunt sa mga grupo na yun kasi marami na nga nabibiktima. Anyway, hindi na ako magbibigay pa ng ibang detalye. Bawal na po. Baka nga rito mapagalitan pa ako eh. May nasabi kasi ako na hindi pwede. Mula noon hindi na po ako nag-online selling. Iba na lang sa panahon na ito kasi ngayon mas madali na po eh. Pwede na rin pong hindi makipagkita doon sa mismong bibili. Nandiyan na po yung mga lalamove eh, mga couriers at kung ano-ano pa. Pero kung tutuusin kasi, maling-mali rin talaga yung ginawa ko noon. May pagkatanga rin ako noon na aaminin ko naman. Kaso ganun talaga eh. Matututo ka talaga sa mga pagkakamali eh. Dito ko na po tatapusin ang kwento, Sir Paul. Sana po nagustuhan nyo. Kayo ba? Naalala nyo pa ba yung sulit.com? O yung iba pang mga website na pang buy and sell dati? Kung oo, comment down below. Muli po, ako po si Jose. Sana po nagustuhan nyo ang kwento ko. Kung di man kayo natakot, ako, yung mga time na yun, takot na takot talaga ako. Salamat po. Hello guys, kung umabot ka sa parte ng video na ito, nagpapasalamat ako sa iyo. Pero bago yan, shoutout muna tayo. Unang-una sa kaisa-isang member ng ating channel, si Miss Rica Peralta. Yan. Sa kang alamat ma'am, maraming salamat sa iyo. Shoutout kay Miss Dimple Sumi, kay Mare, kay Lourdes de Jesus, Imelda Reyes, kay Crizia Competente. Shoutout daw sa Daet Camarines Norte, pabati rin po sa Mama Noresa and Daddy Chris, saka sa kapatid niyang si John Chris. Lagi daw silang nakikinig sa channel. Shoutout daw po. Maraming salamat po. Alright. Kung gusto niyo masali sa shoutout, comment lang kayo, agahan ninyo. And sali po kayo sa membership ng channel natin. Malaking tulong po yan sa ating channel. Bukas po, update ng bagong kwento ni Mang Kanor. Pasensya ko wala ngayon, alternate po tayo. Sana nagustuhan niyo ang kwento sa araw na ito. Ako po si Paul, ang boses dito sa channel na ito. Dear Sir Paul, maraming salamat po.